Mga kaibigan, mga kapatid, may padala na naman na kanyang bato na nakita ang ating isang treasure hunter sa kanilang lugar. Sa pinadala niyang ito, kaibigan, ang kanyang kung ay parang tingin ko rito isang likod ng isang pagong na nakatalikod sa atin. Yung kaibigan, itong pinadala mong pagong na ito ay napakaganda ng pinahihiwatig. Napakaganda ng kanyang gustong sabihin sa atin kung ano ang kanyang bagay na nakasulat dito sa kanyang likuran. Kaibigan, kung naalala mo yung kwento ng halimbawa ay mayroong bilog kang nakita sa isang site na may mga nakasulat na ganyan na sign ng isang araw. Yung kanyang yung iba ginagawa diyan ay binibilang itong stork, itong kanyang pinakaliwanag. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yan, lumalabas yan ay 8 metro. Ang layo magmula dito sa sentro ng ating pinaka-araw. At ang direksyon niyan ay nakikita natin yan sa pinakamahabang parte ng kanyang sinag. Na lumalabas na yan, ang pinaka-araw ang nagtuturo kung saan direksyon ka, kung mapunta ka sa north o mapunta ka sa east, west, ganyan, ang siyang magtuturo kung nasaan direksyon ka pupunta. Yung pinakamahabang stork niyan, di ba? Itong pagong na pinakita mo na ito, kaibigan, meron siyang ganito na tinuturo niya at tinuturo din niya kung saan direksyon nandoon sa mismong pagong na ito ang item na hinahanap natin. Kasi kaibigan, yung pagong na ibinigay mo na ito ay napakarami niyang pahiwatig. Meron pa siyang pahiwatig, kaibigan, na ito ay isang importanteng hinahanap natin na bagay na gustong-gusto ko rin malaman ninyo, na ito ay isang uri ng tawag dito ng salakot o sombrero. Ito ay nagpapahiwatig na siya isang gumanon na sombrero. Ito ang isang pinaka-importanting treasure sign. Yan. Nang ibig sabihin niya, kasi pag yan ay sombrerong ganyan, yan na sombrero niya. Siyempre ang ulo natin ay nandito sa loob. Kaya meron siyang item na nandito sa loob na nakalagay. Yan, sa lugar na yan. Sa loob. Hindi lang natin malaman, kaibigan, kung nandito sa sentro niya o nasa side niya. Kaya nangahanapin pa natin isang bagay para malaman natin kung saan dito sa lugar na ito yung kasentrohan niya. Yung kagandahan ng kanyang kagandahan, kung ano ang kanyang ipinahihiwatig. Katulad nito, kaibigan, meron ako ipakikita sa inyo ang isang bagay na gusto kong malaman ninyo, na ang bato na ito ay mayroon siyang bilog dito at may mga stork siya. Bilangin natin. Isa ito hanggang doon, di ba? 2, medyo maiksi. 3, yan. Nalampasan natin ito kanina, 4. Meron dito sa taas, 5. Tapos meron dito na pinakamahaba na nakaganon, yung ika-6. Yan, pumunta dito. Kaya yan yung lumilitaw na 1, 2, 3, 4, 5, 6 na yan, hindi yan 6 na metro magmula dito sa point na ito. Yan ay lumalabas lang na 6 na inches. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na inches o 6 na dangkal o 6 na, hindi naman pwedeng 6 na feet. Kasi ang isang tinuturo niyan, kasi kaibigan, yung pinakamahaba na sinasabi ko sa inyo ito, nasa na rin ang nagtuturo kung nasaan yung item natin, di ba? Itong pinakamahaba na to, ang isa rin na nagtuturo na ang item na hinahanap natin ay nandito sa ilalim ng pagong. Nandito siya, nakasalpak sa ilalim yan. Kumbaga nakabaon sa ilalim yung item natin. Andyan siya, diyan siya nakabaon sa lugar na yan. Yung item natin na yan, yan. Dito siya nakalagay yung mga item
na itinuturo nito. Yan ang nagtuturo na nandito. Wala sa lugar na ito. Wala sa ilalim. Wala sa lupa yung item. Yan. Kaya ko naman nasabi sa inyo na wala dito sa lupa na to. Ito kasing bato na ito, kaibigan, mga ka-treasure hunter, ay itinulak lang ng bulldozer dito. Idinasog ito. Dahil may gagawin sila sa bandaron. Noon, merong parang pinatag. Kaya ito, makaka-istorbo sa gagawin nilang kapatagan. Kaya ito ay tinulak lang dito ng bulldozer. Kaya nasasabi ko sa inyo na wala sa ilalim. At hindi rin nila malaman kung bakit idinasok ito rito, itinabi. Hindi sinira. Yan. Siguro nagandahan, napormahan, kaya hindi sinira nung nagtulak ng bulldozer o walang alam sa bagay na ito, di ba? Nandun yan nasa isa yan sa ating gustong malaman kung ano ang dahilan at kung bakit hindi niya binasag, hindi niya inano. At yun ang isang ating kandyan. At meron pa rito ako ipakikita sa inyo mga kaibigan na katulad nung sinabi ko kanina na ito ay yung bilog. Yan yung pinakakanong araw, yung bato na yan. At ito yung pinakamahaba na siya nagtuturo kung nasaan yung item. At meron pa tayong isa na itinuturo din niya kung pagkatapos mo rito sa lugar na ito na halungkatin ito, itong lugar na ito, ay meron pa tayo ditong isang pangalawang chance. Ito. Yan siya. Itong bato na ito ang ating tutuklapin. Ito yung bato na parang style triangle ang ibabaw na yan. Na gumanon din yan sa ilalim. Yan. Kaya wala din dito sa tinuturo na yan dahil dinasog lang ito eh. Isa rin natin tutuklapin ang lugar na ito. Nandito siya inside inside in the rock. Nasa loob sa ng bato ang item natin. Kaya ko nasabi sa inyo na nasa loob ng bato ang item natin kasi ito ay kumukorte siya ng isang salakot. Ayan. At yung salakot na ito ay nagpapatunay na ang item ay nasa loob din ng bato na ito at mayroon siya ritong parang imbudo, paistakan ng tubig na tumatapon sa loob. Hindi ko lang nalaman kung may butas dito sa loob, papunta sa loob ng bato na ito. Yun ang isang tinginan dyan at kung bakit mayroon para sa gagamba. Kung bakit itong tawag sa Tagalog sa amin ito, nagagamba ay ito yung urdinan. Sabi, urdinan yan. Mayroon sign na ganyan ang isang likod ng isang gagamba. Urdin, kung tawagan sa amin, urdinan ba yung tawag doon? Yun ang isang tinginan dyan sa amin, yung bato na yan. Kaya, kung mayroon kayong nakikitang ganyan na klase, ay napakaswerte natin. At meron itong isang sikreto na ayoko sanang sabihin katulad nito. Ito ay sulat ng Hapon. Yan. Ito ang basa nila rito sa baliktad na ganun ay yo. Yo ang basa nila dyan. Tapos yan no. Ito ay yoko. Kumbaga yoko. Yung nasa ilalim, sabi niya yoko. Ang ibig niyang sabihin ay yoko, nasa ilalim ang ibig niya sabihin itong nakasulat na yan. Yoko, sabi niya, ito yung sign ng bar at ito yung yoko. Ibig sabihin nasa ilalim, asta, nasa ilalim, yoko. Nasa ilalim ang ibig niya sabihin. Kaya ito mga ito ang isa nating titignan. Hindi naman nating biglang bibirahin niya na babasagin. Meron naman tayong gadgets dyan. Kung yan meron tayong pinpointer na umaabot sa ng 1 meter ang nadadali o kalahating metro yata ang nadadali nun na bali lumalabas yun na 2 feet ang nadidetect ng pointer ko dyan, madidetect natin to kung ang laman nito ay wala sa pinakasentro ha. Pero pag pinakasentro na, malalaman din naman ng downsing rod natin, ng Japanese rod natin, kung may laman talaga ito. At meron din naman tayong black hole na magpo-point talaga.
Kaya lang ating gagamitan so ng pinpointer, yung mga gilid-gilid na yan, para hindi na tayo makakuha pa ng mga ibang nanonood, makakakita sa atin. Puwede din naman natin 'tong renderin. Kaya lang kagandahan lang sa lugar na ito kaibigan, kung lupa ninyo ang kinalalagyan ng bato na ito, ay napakasuwerte natin, napakaganda. Dahil ito, ang sinasabi ko nga sa inyo, pagong na ang nandito na sa talagang 100% na ginagamit ng mga Japanese Army nung araw na pinaglalagyan ng ginagawa nilang sign, na pinaglalagyan ng mga tinatago nilang bagay na siya namang hinahanap natin. At ang isa pa na mabigat diyan na napakaganda nilang kinukan ay ang ugaling Pilipino na yung salakot. Yan ang isang hinahanap ng mga treasure hunter talaga, ang salakot, ang sombrerong salakot na yan. 'Di ba? Kaya dalawang sign ang tinutumbok ng pagong na pinakita mong ito kaibigan. Kahit na ito ay nag-iisa sa lugar na yan, sa lugar ninyo na yan, ay ako'y gandang-ganda pa rin sa kanyang klase ng kanyang posisyon. Kahit na yan ay idinasog lang dyan, itinulak lang dyan ng nag-bulldozer dyan, nagpatag ng lupa. Maganda nga at para tayong sinuswerte dahil yung nagtulak dyan o nag-bulldozer dyan, nagtabi dyan ay walang alam sa bagay na ito. Kaya napakaswerte natin kaibigan, katulad mo, na nagpadala ng picture nito sa akin. Sana ay tignan mo, pag-aralan mong mabuti kung anong meron nito, at kung wala kang kakilala na may pinpointer o magpo-point talaga na kung saang parte ng bato na ito nandoon, ay hintayin mo ako at papasyalan kita pag-uwi ko para hindi natin masira ang location na yan. Sabagay, ito namang bato na ito ay nandun pala sa loob ng bakuran ninyo, gawan mo na lang ng kubo. Oo. Maggawa ka ng kubo rito, total ito may puno yatang malaki rito sa tabi nito, sa gawin na ito 'di ba, may punong malaki diyan. Gawin mo na lang pahingahan mo o kaya gawan mo ng kubo-kubo mo na para mong papahingahan 'pag nagagaling ka na sa inyong gulayan. Yun yung mga gano'n na technique na hindi alam. Kung hindi, kung gusto mo naman, ito mismong bato na ito ay ipasok mo sa kubo mo. Kumbaga gawin mo siyang pinaka-pader, isa sa pader ng kusina mo, ganyan, oh, 'di ba? Na mas malaki yung nandito sa loob. Sigurado mababantayan mo 'yan. 'Pag may nagtanong, "Eh, pader ng bahay ko 'yan." Kamo lang, 'yan ang pinaka-pader, malamig sandalan, kamo lang para hindi nila mahalata na meron kang itinatago. Hintayin mo ko at ituturo ko sa'yo. Thank you kaibigan, ha, at sana lagi kang mananalangin sa ating Poong May Kapal na suwertehin ka, makuha mo 'yan. Sa Diyos Ama, sa ating Panginoong Jesucristo, ang lagi kang magdadasal at magpapasalamat. Maraming salamat sa inyo at yung ating subscribe, notification bell at yung ating like, pakipindot na rin sa lahat ng makakapanood dito. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you, thank you, thank you.